Ramil Madriaga handa ng harapin si VP Sara Duterte sa impeachment proceedings, mga kababayan. No, ilalabas na nga ba ni Ramil Madriaga ang mga mabibigat na ebidensya laban po dito kay Sara Duterte? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito nagbabalik tayo mga kababayan, no, para sa mga reaction video na naman natin mga kababayan. Ayan. Medyo matagal tayong hindi naagawa kasi galing tayong bakasyon. Siyempre, mga bakasyon. No, nahirapan tayong mag-record mga kababayan dahil wala tayong dalang gamit. Pero nakapag-upload naman tayo kahit papano. Okay, so muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta po dito sa ating channel. Sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Grabe. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, talagang pong medyo kinakabahan na po itong kampo ni Sara Duterte dahil haharap na po, no, itong si Ramil Madriaga mga babayan. At ito, yung isang tao, no, na talaga namang sabi nga nila kinatatakutan po ni Sara Duterte dahil ito pong taong ito mga babayan ang sinasabing parang may hawak po, no, ng susi, no, ng lahat ng mga ginawa ni Sara Duterte. Pero alam nyo, no, para sa akin, hindi lang po siguro si Ramil Madriaga mga babayan ang marami pong nalalaman dito po sa mga ginawa na to ng mga Duterte. Kung sakali, sabihin natin hindi totoo, mga babayan. No? Kasi di pa naman napapatunayan. Mahirap na, di ba? Baka makakasuhan din tayo ng libel. Wala tayong pambayad dyan. Sabihin natin, mga babayan, no, na hindi pa napapatunayan. No? Base nga po doon sa mga ebidensya. Sa tingin ko, para sa akin, hindi lang po si Ramil Madriaga, mga babayan, no, ang mga tao na may nalalaman siguro dito po sa mga aktibidades na itong mga Duterte, mga babayan. No, kasi imposibleng isang tao lang, no? Kasi kung babagtasin natin yung mga sinasabi po ni Ramil Madriaga, maraming taong involved 'Di ba? Meron siyang mga naging ka-meet up, may mga taong tumanggap ng pera doon sa mga parking lots. Diba? So, ibig sabihin, may mga ibang tao pa na inutusan. Diba? Kagaya ng mga pinapalabas nilang kwento sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba, mga babayan, na kesyo etong araw yung mga ex-marines na yan. Diba? So, kung merong ganun, mga babayan, ito pong kwento nila na sa ating Pangulong Bongbong Marcos na may mga nag-deliver ng pera. No, eto rin, posible, no, na meron po talagang mga taong involved pa. Bukod po dito kay Ramil Madriaga, pagdating po dyan sa deliveries ng mga pera na yan sa mga Duterte. Kung yun po yung mga sinasabi po dito ni Madriaga. Diba? At kaya po, no, sinasabi nga nila, no, na mayroong banta sa buhay ni Madriaga dahil isa ito, no, sa nakikita nilang may, may kinatatakutan nila. No, parang ganun. Isa si Madriaga sa kinatatakutan nila dahil marami po siyang nalalaman. 'Di ba? Marami siyang nalalaman. Kaya may mga pagbabanta sa kanyang buhay. 'Di ba? So ito, mga babayan, no, panoorin natin ito po mga sinabi ng kanyang abogado rito sa pagharap po ni Ramil Madriaga diyan po sa impeachment proceeding laban po kay Sara Duterte. Alright? Let's go. Attorney, kailan niyo huling nakausap si Ramil Madriaga at ano po yung mga paghahanda ginagawa niyo? Kasi 1 week from now, haharap na po siya din sa Committee on Justice. Lapit na yan. Ang last meeting mo namin was March 28, etong 2026. Nagkaroon kami ng pag-uusap tungkol doon sa kanyang affidavit, additional questions. Alam niyo, ang maganda rito mga babayan, nag-uusap sila nung kliyente niya. No, netong abogado tsaka si Ramil Madriaga. Hindi kagaya ng mga ex-marines. Para, o titignan natin mga babayan, parang hindi sila nagkwentuhan, no? Parang
Para binigyan lang ng instruction after nun, tapos syempre, may mga questioning, 'di ba? So, doon na nahuhuli, no? Na parang scripted yung kanilang kwento. Eto, nag-uusap sila ni Ramil Madriaga, 'di ba? And of course, yung mga sama na rin yung mga preparation kung sakaling matatanong siya dun sa salaysay niya. Dahil ina-expect namin yung scenario na maaaring matanong din siya. Although briefly, dun sa nilalaman ng salaysay po. Hindi po kaya magkaroon ng pagkakataon na magkaharap si VP Sara at si Madriaga next week? Well, kung magkakarap sila, welcome mo sa amin yun. Actually, at least doon, masasabi ni Ramil, harapan kung ano yung Mas maganda, mga babayan, na magkakaharap sila. 'Di ba? Mas maganda po 'yun. Makikita natin yung reaksyon nila. Eh, ang tanong, mga babayan, haharap ba si Sara Duterte? 'Di ba? Eh, sabi nga nila 'di ba? Sabi nga nakakikita natin sa social media, sabi duwag nga daw si Sara. 'Di ba? Kasi kung hindi siya duwag, mga babayan, no, at talaga namang napakagaling niya. No, sabi nga nila, abogado raw pinagmamalaki, no, netong mga DDS, abogado 'yan si Sara Duterte. 'Di ba? So kung abogado siya, bakit hindi niya ipagtanggol yung sarili niya? Tsaka kung alam niya sa sarili niya na malinis siya, mga babayan, na wala siyang itinatago, itong si Sara Duterte, bakit hindi niya harapin yung impeachment na yan? Once and for all. Dapat nga, noong una pa lang eh. 'Di ba? Kasi alam niya na mauulit yung impeachment na yan. Dahil hindi siya na-impeach eh. Alam niya na mangyayari uli yung impeachment case na yan. Na may aangat uli yung impeachment complaint laban sa kanya. 'Di ba? Alam niya yan, mga babayan. No? So kung talagang wala siyang sabit diyan sa sa mga isinampang kaso sa kanya, mga babayan, no, bakit hindi niya hinarap nung una pa lang? Dapat nung una pa lang, sinagot na niya kagad. 'Di ba? Para once and for all, tapos na. Wala siyang tinatago. Malinis agad, 'di ba? Kaso, meron pa Supreme Court silang nalalaman eh. No? Kaya napapaisip talaga yung taong bayan. 'Di ba? Napapaisip talaga yung taong bayan. May tinatago nga ba si Sara? 'Di ba? contents ng salaysay niya. Kahit na mag-appear po yan, tuloy-tuloy naman po yung kanyang appearance po doon. Dahil nakareceive na rin po kami ng ng mga documents from the House regarding doon sa invitation po sa April 14. So, 100% Attorney Raymond na handang-handa na si Madriaga sa pagharap niya sa House. No po. Kahapon po nakareceive kami ng letter na nire-request ng House sa RTC 21 na payagan siya makadalo sa April 14 po. And sa last na pag-usap naman namin, sabi niya, kahit sana ipatawag siya, wala naman daw problema. Diba? Kahit ipatawag siya, walang problema. Diba? Walang problema. Kahit pagkaharap sila ni Sara, mga babayan. Pero wala naman pong pangamba sa kanyang seguridad, lalo na nagdagdag na rin ang komite ng seguridad kay Ramil Madriaga. Opo, simula nung March 3 po, naglagay ng NBI ng additional security doon po doon sa may J, papunta doon po sa selda ni Ramil sa mga co-accused niya. Continuous po yan from March 3 hanggang sa kasalukuyan. And yung transport naman po, pinag-uusapan na yan na mag-escort ang NBI punta doon sa house hearing po. Supporting po. Attorney, kasama sa pinaghandaan ninyo kung sakali mang magkaroon ng surprise question kay Madriaga na hindi niya inaasahan? Yung pong salaysay naman niya na ginamit sa impeachment, lahat naman po yung nanggaling sa kanya. Sinulat niya po yung mga nalalaman niya sa isang papel. Kaya kahit nasabihin mong paikot-ikutin nila yung contest ng nabilibig niya, bukal naman po sa loob niya ng nanggaling po sa kanya yung mga salaysay na yun. Inayos lang natin yun, pinayag natin para maging affidavit form. Pero yung contest nun, kahit i-cross-examine mo po siya, nakahanda naman po niya sa utilan na naman. Ibig sabihin, mga babayan, kahit i-cross-examine mo si Ramil Madriaga, yun at yung pa rin yung lalabas sa kanyang bibig. Diba? Kahit siya lang mismo, mga kababayan, ang tanungin, kayang sabihin ni Ramil Madriaga. Diba? Kaya niyang i-detalye. Hindi kagaya nung marami silang nilalabas, mga babayan, na kung sino-sino. No?
Kung sino-sino yung nilalabas sa mga mali-maleta nila na yan. Oh. Dahil nga hindi magkakatugma yung kanilang mga kwento kasi nga sinungaling eh. Hindi totoo eh. Tandaan nyo, pag hindi totoo talaga yung kanilang mga sinasabi, mga babayan, eh magsasala-salabat yung mga yan. No, magbubuhol-buhol ang kwento ng mga yan. Kaya nga hirap na hirap sila eh. 'Di ba? Sila Mike Defensor. 'Di ba mga babayan, hirap na sila eh. E paano didepensahan yung mga nilabas nilang mga sinasabing testigo eh. No, na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nila ma-plancha. Takot na takot sila nung inisa-isa sila ng NBI. 'Di ba? So, posible po na bukod doon sa nilalaman ng kanyang testimonya, meron pang ibang detalye na makakalungkat, matatalakay sa House Committee on Justice next week? Well, sa pag-monitor naman namin ng news, ang lagi naman inaatake ng mga ibang sector yung kanyang credibility. Kaya sagot nga namin yan, pagdating naman sa trial sa Senado, meron naman right to protect sa amin yung mga resource person, yung mga witnesses. So, doon mo na matitest yung credibility ng kanyang salisay, despite kung sa atake nila sa kanyang personality na may inaarap siyang kaso, which is different kasi lahat naman pwede maging witness, no? Meron tayong tinatawag dyan na mga insider witnesses na kung saan nadidiscovery mo yung mga krimen or mga violation mismo doon sa circle nung tao na inaakusahan. So, hindi na bago sa atin yan na sinisira yung character to discredit the person. Ang sagot lang namin dyan, harapin nila yung issues, sagutin nila yung issues rather than attacking yung personality ng tao na yun. Hanggang ngayong oras na ito, Atty. Raymond, wala pang attempt from BB Camp na subukan kausapin ulit si Madriaga? Wala naman ho. Wala ho nung March 3 na nagkaroon ng tangka sa kanya na naging issue doon sa additional security. Wala ho kaming natatanggap kahit anumang kung bidders or effort na pag-uusap. Wala ho kayo. At wala rin pong indikasyon na pwedeng magbago yung isip ni Ramil Madriaga, lalo na kung tutusin nga, yung base doon sa kanyang testimonya, siya pa yung nagkumbinsi, siya pa yung gumawa ng movement para masuportahan yung pagtakbo ni VP Sara. So, ganun siya kalapit. So, pwede na, wala na po bang pagkakataon para magbago pa yung kanyang isip at tumatras? Well, sa pag-uusap namin is that lagi yung sinasabi na kailangan managot yung may kasalanan sa batas. Although, syempre, nagkaroon sila ng magandang relationship na during the campaign, iba pang mga pag-uusap. Pero sabi niya, attorney, kailangan managot kung sino may kasalanan. So, harapin na lang niya talaga yung ginawa niya sa Raysay para patunayan sa Kongreso. Alam nyo, may kasalanan dito, mga babayan. Kaya lumabas tong si Ramil Madriaga. Kung sino may kasalanan? Si Harry Roque. Oo. Si Harry Roque. Kasi siya yung sinasabing nagsampa ng kaso kay Ramil Madriaga. Diba? Kaya nga siya nakulong ng ganyang kaso, mga babayan dahil po kay Harry Roque, dahil may expose po. No, etong si Ramil Madriaga sa diumano, pangangamkam ng lupa, itong sila Harry Roque at mga inchik, mga Chinese. Diba mga babayan? At ginawan siya ng kwento para makakasuhan. Kaya kung titignan natin maigi mga babayan, ito pong si Harry Roque, talagang humihimod na lang to ng puwet. No? Kasi kung tutusin siya may kasalanan, kaya lumabas itong si Ramil Madriaga. Kasi kung hindi po nakulong itong si Ramil Madriaga dahil sa kagagawa ni Harry Roque, mga babayan, baka walang Ramil Madriaga ngayon na kinatatakutan nila. See? Ganun kasimple. So, kasalanan ni Harry Roque kung bakit po lumabas etong si Ramil Madriaga na lumalaban ngayon labang kay Sara Duterte. So, siya po talaga ang may kasalanan kung bakit lumabas si Ramil Madriaga. Diba? Nare-realize siguro nila ngayon yan. Na dahil kay Harry Roque, etong si Ramil Madriaga, titestigo ngayon labang kay Sara Duterte. Oh. Diba? Sino dapat ang ilaglag? Di ba? Senado, kung ano yung nalalaman po. Wala namang kinalaman dito yung kaso niya dati na di ba kinasuhan siya ni Attorney Harry Roque. Si Harry Roque. Wala namang kinalaman Ito na, mga babayan. Sinasabi ko. Di ba? Naungkat yung kay Harry Roque. Ayun. Wala po yan kasi ongoing trial po yan as a prosecution evidence pa. Ang request niya lang sa akin talaga dyan is that huwag ko naman daw siyang iiwanan doon sa kidnapping case na yon na tulungan namin siya hanggang matapos yung trial. Kasi, siyempre, yung worry niya dyan na
ilalaban daw niya yung innocence niya, despite ko sa claims ng iba na baka may pinangako para ma-dismiss. Hindi ko kasi hindi mo pwedeng i-atras ang kidnapping case na yan eh. So harapin mo namin yan on the merits. May pagkakataon naman ang mga depensa mag-present ng mga witnesses nila to disprove yung charges mo ng kidnapping. Yung bang kaso na yan walang kinalaman ang kampo ni BP Sara doon sa final ni Harry Roque. Okay. I would not say ko na meron kasi base sa pag-uusap namin, ano yan isang issue ng mga farmers na pinakialaman ni Ramil na yung palang tao na nasa likod daw nung issue ng mga lupain sa Bataan, si Atty. Roque daw. So, out po dyan si BP Sara sa usapin. No, hindi kasi Sa baka... mga farmers na yan. Sa Yan kidnapping na po, nga. ibang bagay po yun. Kasi, ang may private complainant po sa kidnapping na nagkataon naman ng private prosecutor si Atty. Roque. Baka kasi indirectly, meron ding pwedeng iugnay kay BP Sara. For example, ganun kadikit sabihin natin si Madriaga kay BP Sara during the time. Somehow nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ang problema, sabi nga, no, kaya bumaliktad din itong si Madriaga kasi iniwanan siya sa ere. 'Di ba? Pinabayaan na siya. Hindi na siya tinulungan. Ngayon, nung nararamdaman nila na mukhang babaliktad na si Ramil Madriaga, tsaka sila nag-a-attempt na kausapin si Madriaga. 'Di ba? Oh. Dumating itong issue ng sa mga farmers at lumutang ngayon yung kaso at naanguna rito si Harry Roque. Doon ko nilalaro yung angulo baka Totoo meron yun. ganun Wala namang ganun. Wala naman po kami nakikita gano'n. Ang kung usapin dito ng kidnapping is yung personal to between Atty. Roque, doon sa kliyente ni Atty. Roque, yung Lu family. Wala naman po kami nakikita sa pag-aaral namin sa mga papeles na may involvement dito sa kidnapping po. Wala po kami. Hindi man direct involvement, kumbaga indirect kasi alam naman natin kung paano idinidikit ni Harry Roque yung kanyang sarili sa Duterte family, di ba? Yes, alam po natin yan. Ang naging issue dyan is Himod that nung lumalapit si Ramil kay Bibi Sara para makapag-usap sila ni Roque dahil nga itinatawid siya sa kidnapping. Kasi natawid siya rito sa kidnapping, hindi ito yung kidnapping na nahuli yung INDEA. Nadagdag lang dito si Ramil and other accused. After 2 months na, nagkaroon ng supplemental affidavit, kaya sila dinamit dito. So, ang sabi ni Ramil sa akin is that nung tinry niya kausapin si Bibi Sara na pag-ayusin sila ni Atty. Roque, ang sabi sa kanya is, ba't mo kasi dinimanda or nireklamo si Roque? Yung sa ombudsman case nga yan, alam mo naman na pag sinabi ni Roque, yan yung legal advisor nila. So, parang nag-hands off doon si Bibi Sara Yan na. doon sa usapin between Roque and Madriaga. Yun yung tinutumbok nung binabanggit ko sa inyo, attorney. Baka mamaya, feeling ni Madriaga, binitawan siya, tinalikuran siya. Iwanan Mas siya. tinimbang ni BP Sara yung Harry kanyang Roque. yung lining niya kumpara dito kay Harry Roque, di ba? Well, siguro sa analysis lang namin is that ang wording daw ng pagkakasabi sa kanya is that nung dinimanda mo si Roque sa ombudsman, parang mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Kasi Yan. lawyer namin yan. Something like that, no? Yung usapin na gano'n. So, totally nag-back off si Bibi Sara. So, kaya inaharap nila itong problema na to, personal niya. No? Kaya nga, baka dito ngayon humantong na sige, tinalikuran mo ko, pinabayaan mo ko. Kakalkalin ko yung kakalkalin ko yung mga nalalaman ko tungkol sa'yo. Hindi kaya ganon. Di naman po siguro kasi 2023 pa yung kaso ng kidnapping. Nagsimula po yan, yung kidnapping, I think, nangyari yan June 2023. Oo. Matagal na po yan. So, yung usapin naman itong salisay niya, I think nagsimula lang itong gumawa siya ng mga sulat sa Congress nung nag-attempt siya sumulat sa Quadcom. That was 2024 na, pero hindi ko siya napapakinggan. Kaya nga 2025, nakilala, ay pinulungan namin siyang gumawa ng salisay niya. Kaya nga doon tayo papasok attorney sa conclusion na baka eventually magbago isip ni Madriaga. Hindi ba? Hindi ako kasi, ang sabi niya, tuloy-tuloy na yan, ginawa niya yung salisay na yan. Kaya hindi naman po ito ordinaryong witness lang. Kaya nakapag-aaral din man daw ng abuga siya, hindi lang pinalit ng makapasa. Kung sana pag nagsusulat po siya ng affidavit niya, English pa nga ako kaya niya mag-construct ng sarili niya ng sentence, ng affidavit, kailangan lang namin siyang i-guide kasi nga, syempre, iba naman yung training ng lawyer sa naging law student lang. Pero nakakaintindi po siya kahit tanongin mo ng English, hindi mo kailangan i-translate, kasagot niya po yung kabagay. So talagang pinag-isipan ni Ramil Madriaga. So abangan na lang po natin next week. Yan Hindi na pwedeng bumaliktad o matras si Ramil Madriaga, mga babayan. Alam niyo kung bakit? Lalong masisira yung kredibilidad niya. No? Lalo siya masisira. At saka kung titignan natin, mas dadami yung mga kalaban ni Ramil Madriaga.
Bakit? Kasi masisira din yung administrasyon dahil ituturo na itong si Ramil Madriaga, administrasyon yung nagpapagalaw sa kanya. Laban kay Sara. 'Di ba? Well, kung titignan natin, sinasabi ko nga na posible na ang may kasalanan talaga diyan, mga babayan, ay itong si Harry Roque. Dahil idinawit niya itong si Ramil Madriaga doon po sa kaso niya ngayon. 'Di ba? Idinawit lang siya kung titignan natin, mga babayan kasi nga kinasuhan siya ni Madriaga, si Harry Roque. At ang ginawa ng Harry Roque, idinawit ngayon itong si Madriaga. See? Nagkaroon ng takipan, mga babayan. At kung titignan natin yung kwento, maigi, talagang iniwanan siya sa area. At mas pinili po nila, itong sila Sara Duterte, ito pong si Harry Roque. Siguro, baka, dahil nga sa Pogo, alam niyo na. Okay, so yan, hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at medyo mahaba-haba yung ating naging discussion ngayon. Pero syempre muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.